DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa buong kapuluan, 2 minuto na makalipas ang alas 4 ng hapon, ng umaga, ano ka ba? DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Bilis ng araw, ano ha? 26 tayo ng Setyembre 2023. Ngayon po ay Martes. Sa ulo ng ating mga balita, bagong sama ng panahon o LPA na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Patuloy na minomonitor ng Pag-asa, habagat, thunderstorms, magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw. Chinese barrier sa Scarborough Shoal tinanggal na ng Philippine Coast Guard. TV host na si Willie Rebellame nag-courtesy call kay Speaker Romualdez. 75 dayuhan na sangkot sa online scam na i-deport na ng Bureau of Immigration. Murder suspect pumalag sa warrant of arrest, nakipagmarilan patay. Nangyari ito sa Basilan. Barangay chairman nakaligtas naman sa pananambang ng riding in tandem sa Leyte. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating Maction Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jansan. Sa detalye ng ating mga balita, isang bagong low pressure area na nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayan ng Pag-asa. Nasa layong 1,930 kilometers silangan ng Northern Luzon. Ayon kay Veronica Torres ng Pag-asa, malit ang tsansa na ma-develop bilang isang bagyo ang naturang LPA sa susunod na 24 oras. Yan pa man, sinabi ni Torres na ang habagat pa rin at thunderstorms ang siyang magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Apektado ng habagat ang southwest monsoon, ang western portion ng Visayas at southern Luzon ay asahan ang maulan na panahon sa Mimaropa, Western Visayas, Negros Oriental, Zambales at Bataan. Asahan din ang isolated rain showers o thunderstorms sa Metro Manila at mga kalapit na lawigan kabilang na ilang bahagi ng Visayas at Mindanao sa susunod na 3 araw. Tinanggal na ng Philippine Coast Guard ang floating barriers na inilagay ng Chinese Coast Guard sa southeast portion ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Ang barrier na inilagay ng China para harangin ang mga bangkang pangisda ng Pilipinas na pumasok sa pinagtatalunang lugar sa West Philippine Sea ay unang inilatag nang makitang may paparating na mga sasakyang pangisda galing sa Pilipinas. Ayon kay Commodore J. Dariela ng Philippine Coast Guard, ginawa nilang special operations Lunes na gabi. Matay na rin sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito ay naayon sa international law. At para igit din ang soberanya ng Pilipinas sa Scarborough Shoal, ang floating barriers ay nagiging hadlang sa mga mangingisang Pinoy na pumapasok sa Bajo de Masinloc na siyang integral part ng national territory ng bansa. Natuklasan ng Armed Forces of the Philippines at ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang floating barrier na may habang 300 meters noon pang September 22. Samantala, inakusahan naman ng trespassing ng China ang Pilipinas sa Scarborough Shoal. Ayon sa Chinese Foreign Ministry spokesperson na si Wang Wenbin, naglagay sila ng floating barrier para pigilan ang iligal na pagpasok ng mga barko ng BIPAR sa Bahura. Sinabi pa ni Wang na ang aksyon nila ay nakabatay sa isinasaad ng international law at may tuturing namang professional. Uling iginit ni Wang na sa China ang Bajo de Masinloc na tinatawag nilang Huangyang Island kaya't pinoprotektahan lamang nila ito laban sa mga trespasser. Nakipagpatentero sa China Coast Guard ang isang mangingisang Pinoy na gustong makapasok sa Scarborough Shoal. Ilang minutong naghabulan ang bangkang pangisda ni Arnel Satam at 2 speedboat naman ng Chinese Coast Guard. Ayon sa 54 at ang gulang na mangingisda, hindi siya natatakot sa China Coast Guard dahil ninanakaw ng mga ito ang kanilang kabuhayan. Padalas daw siyang nakikipagpatentero sa mga Chino sa pag-asang makapasok siya sa Scarborough Shoal kung saan maraming isda.
Iniimbestigahan na ng National Security Council ang itinambak na mga patay at durog na coral sa Sunday K2 na malapit sa Pag-asa Island. Ayon kay Assistant Director General Jonathan Malaya, kailangan din muna nilang beripikahin para hindi sabihin ng China na gumagawa lamang ng political drama ang Pilipinas. Kinumpirma naman sa DZRH at sa radyo natin ng spokesperson ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea na si Commodore J. Tariela. Hindi lamang mga korales sa Escoda at Rosal Reef ang kinalbuna at sinira. May iba pa niyang lugar sa West Philippine Sea na namonitor nilang durog-durog ang mga koral pero hindi pa nila ito pwedeng isapubliko sa ngayon. Malawak ho pala talaga ang pagkawasak ng mga corals na nangyari na, Commodore. Well, for me to safely answer your question, Sir Jerry, ang sasabihin ko na lang is that it's not just in Escoda or in Rosal Reef na nakapag-monitor ang Coast Guard. There are still maritime features na na-monitor ang Coast Guard ng ganyang sitwasyon. But officially, we are only authorized to talk about and discuss publicly Rosal Reef and Escoda Shoal as of this time. Magandang umaga, Pilipinas! 9 minuto na makalipas sa alas 4 na umaga sa kabila ng nakakapagod na plenary schedule para tapusin ang paghimay sa 5.768 trillion peso General Appropriations Bill o panukalang pambansang budget sa susunod na taon, nagawa pa rin ang liderato ng Kamara ng ngumiti. Ang dahilan, dumalaw at nag-courtesy call ang sikat na showbiz personality at game show host na si Willie Revillame sa Batasan Complex kahapon. Sa Facebook post ni Deputy Majority Leader at AXIS Representative Erwin Tulfo, makikita si Kuya Will na nag-courtesy call kay Speaker Martin Romualdez, kasabay na rin ang pagdalaw sa kanyang mga kaibigan na sina Congressman Richard Gomez at Congresswoman Sam Bersosa ng Tutok Tuwin Party List. Nakaligtas naman sa Barambang ang isang barangay chairman sa lalawigan ng Leyte. Sakay ng pick-up truck. Pauwi na si Edgar De La Rosa, chairman ng Barangay Bako, nang harangin at pagbabarilin ang dalawang lalaking sakay ng motorsiklo pagsapit sa Mabini Street, Barangay Poblasyon sa bayan ng Leyte. Agad namang nakatalo ng truck si Bersosa habang binabaril ng dalawang lalaki na nakasuot ng itim na jacket at pulong helmet. Na-recover ng otoridad sa lugar ang 10 basyo ng 9mm pistol na ginamit sa naturang krimen. Patay sa operasyon ng isang murder suspect habang arestado naman ang kasama nito sa Lamitan City sa Basilan. Kinilalang nasawi na si Cantino Hamsalin na naharap sa kasong murder at frustrated murder sa Isabela Basilan Regional Trial Court. Nakipagbarilan si Hamsalin sa mga otoridad nang isisilbi sana ang warrant of arrest laban sa kanya. Nasa konti naman ang kasama at pinsan ni Hamsalin na si Jawarli Hamsalin. Isang motorcycle driver ang nasawi matapos mabangga ng isang trailer truck sa kahabaan ng Ross Boulevard sa Ermita, Maynila. Nakilala ang biktima na si Dominador Oton, residente ng Maykawayan, Bulacan. Ayon sa Manila Police District, naganap ang naturang aksidente alas 10:20 ng umaga kahapon habang binabaybay ng truck driver ang southbound lane ng Ross Boulevard nang mabangga ang motorcycle driver. Dahil sa lakas ng impact, tumilapon pa ang biktima at nagulungan ng right side rear tire ng truck. Samantala, isa ring motorcycle rider ang nasawi matapos namang mabangga ang isang poste o isang kotse sa northbound lane ng Ross Boulevard sa tapat ng US Embassy. Ang biktima ay si Ralph Joreb Doble, residente naman ng Navotas City. Nabatid na nagkasagyan ang motorsiklo ni Doble at ang kotse na minamaneho naman ng US diplomat na si Right Lauren Cari. Bumagsak ang biktima at nagulungan pa ng kotse kaya't dead on arrival sa ospital. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa unang pagkakataon makalipas ang 11 sunod na linggo, bababa ang presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Yan pa man, katiting lamang ang magiging bounce presyo sa gasolina at diesel. Aabot ng 20 centimos kada litro habang 50 centimos naman ang ibababa sa bawat litro ng kerosene. Sa nakalipas na 11 linggo, tumaas ang presyo ng diesel ng 17.30 per liter. 15.94 naman ang itinaas ng kerosene habang 11.85 per liter ang itinaas na sa gasolina.
Pinagbibitiw na sa pwesto ni House Speaker Martin Romualdez ang hepe ng Office of Transportation Security na si Mau Aplasca. Katwiran na Romualdez bigo si Aplasca na mahinto ang sunod-sunod na anomalya na kinasasangkutan ng ilang security personnel sa NAIA. Nagbabala pa ang House Speaker na hindi ipapasa ng Kamara ang panakalumpondo ng tanggapan ni Aplasca hanggat hindi siya nagre-resign. Si Romualdez daw mismo ang haharang sa proposed budget ng OTS kung hindi agad magsusumite ng korte sa resignation si Aplasca sa laman sa command responsibility. Dismiyado kasi si Romualdez sa mga modus operandi sa NAIA, kabilang ang pinakabagong lunok pera ng isang lady security officer. Pinuri naman ni Senator Bongo ang tagumpay ng groundbreaking ng Super Health Center sa Barangay Ambulong, Batan, Aklan, bahagi ng pagsisikap na madala ang medical services ng gobyerno sa kanilang komunidad. Sa nasabing event na dinaluhan ni Congressman Ted Haresco, Mayor Michael Ramos at Municipal Health Officer Abes Pantilian, sinabi ni Senator Go, ang chair ng Senate Committee on Health and Demography, ang Super Health Center ay dinisenyo upang tugunan ang pangunahing pangangailangang pangkalusugan, konsultasyon, maagang pagtuklas sa mga sakit at higit pang palakasin ang sektor ng pangkalusugan sa bansa, lalo na sa mga kanayunan, at para mabawasan na rin ang pagsisikip ng mga ospital. Si Senator Go ang nagsusulong para magkaroon ng dagdag na pondo at makapagpatayo ng mas marami pang Super Health Center sa mga strategic na lugar. Sa pakikipagtulungan din ang Department of Health at ang kapwa niya mga mambabatas. Sa kanyang video message, sinabi ng Senador na ang Super Health Center ay hindi lamang simpleng pasilidad kundi isang halimbawa ng kanyang hangarin na tiyakin ang serbisyong medikal na abot kaya para sa bawat isa. 14 na minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. Oy mga misis! Si Bunso ba pag-uwi galing na eskwela amoy araw? Abay dahil yan sa germs ang katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis. Gumamit ho ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand. May shea butter na pampalambot ng kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya mga misis ay challenge yun, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Sulit na sulit. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:15, meron na ba tayong bagong mahiwagang tunog? Meron na. Okay. Balik 1,000 ang mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog. Ayan, mukhang Parang sa pelikula lang Hindi ko alam kung sound effect ba sa pelikula yung mahiwagang tunog natin. Hindi ko alam. Si Ella yung nakakaalam yan. Wala pang clue na ibinibigay. Para po sa inyong mga sagot sa ating mahiwagang tunog, ipadala lamang po sa 0919-282-6485. Pero sundin ho ninyo ang tamang format ng pagdetext empty space, name/address/contact number/ at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. So balik sa 1,000 ang ating mahiwagang tunog. Magandang umaga, Pilipinas! And speaking of pelikula, si Senator Bong Revilla pala nagdiwang ng kanyang kaarawan kasama ang pamilya at mga kaibigan sa politika at showbiz. Yan ang balita sa atin ni Morley Alinio. Good morning, Morley. Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Nagkaroon ako ng chance na makausap ang birthday boy na si Senator Bong Revilla sa Okada, na kung saan ay mariing sinabi ng naturang aktor na sobrang saya niya nung gabi na iyon. Well, ayon kay Senator Bong, dumating ang lahat ng kanyang mga kaibigan, particular na in showbiz at sa politika. Hindi rin siya pinabayaan ng kanyang pamilya, particular na ng kanyang asawang si Miss Lani Mercado. Sa kabuuan, sinabi ni Senator Bong Revilla, ang pagsiselebrate niya ng 57 years old ay isang kwentong karagdagan sa kanyang buhay na punong-puno ng kaligayahan. Yan ang ating DZRH Showbiz Hatas News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley. Halos 700 vendors, mga PWDs, mga senior citizen at mga estudyante ang nabiyayaan ng ayuda na tanggapan ni Senator Lito Lapid sa pakikipagtulungan ng DSWD-NCR sa Pretil Tondo, Maynila kahapon.
Tumanggap mula kay Supremo ng tig 2,000 pesos na tulong pinansyal ang mga benepisyaryo mula sa programang Assistance to Individual in Crisis Situation ng DSWD. Todo pasasalamat naman kay Senator Tolitz, kay Senator Lapid ang Pretil Tondo Market Stallholders and Vendors Association sa pangunguna ng Vice Presidente nitong si Mario Mamaril na napapanahon tulong para sa kanilang pangangailangang pinansyal at medikal. At tatandaan na noong April 28, 2023, nasunog ang Pretil Market. Kaya't hanggang ngayon ay nasa tent lamang sa labas ng palengke ang pagtitinda ng mga vendor na naapektuhan ng naturang sunog. Inaprobahan na ng Kongreso sa ikatlo at huling pagbasa sa botong 272, 4 na kontra at 1 abstention ang panukalang reforma sa pension system ng military at iba pang uniform personnel o mga MUP. Kasama sa House Bill 8969 na pangunahing inakda ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ay ang 3% pagtaas ng sahod ng mga military and uniform personnel kada taon sa loob ng 10 taon mula sa pagiging epektibo ng batas. Ayon kay Speaker Romualdez, aayusin ang panukalang batas ng sistema na ang pagbibigay ng buwan ng pensyon at iba pang benepisyo sa mga unipormadong hanay na magiging patas naman sa kanila at sa pamahalaan. Sakop nito ang lahat ng mga empleyado ng gobyerno na uniform, may ranggo, may armas man o wala at bahagi ng national defense sa pagpapatupad ng batas. Gayon din ang pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan, seguridad. Kabilang ho dito ang Armed Forces of the Philippines, ang mga miyembro ng Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Corrections at Commission Officers ng Hydrography Branch ng National Mapping and Resource Information Authority na inilipat mula sa Bureau of Coast and Genetic Survey. Itatakdang mandatory retirement age ng mga MUP ng 57 years old o kapag tumagal ito sa serbisyo ng 30 taon ng tuloy-tuloy. Ang MUP ay maaaring voluntaryong o sa ilalim ng MUP, maaari pa rin voluntaryong magretiro matapos ang 20 taong pagsaserbisyo. Makakapagretiro naman ang mga key official kapag nakumpleto na ang tour of duty o kung inalis lamang sila ng Pangulo. Maganda umaga, Pilipinas! Mamalengke muna tayo. Nasa San Andres Market ngayon si Noche Kaka sa Rich 27. Noche, good morning. Mayong buntag, Priang Angel. Narito na ang presyo ng ilang bilihin dito sa San Andres Market, Maynila. Ngayong Tuesday morning, ang pinakamahal na bigas, Priang Angel, yung sa local rice, special 61 pesos ang kilo, habang ang pinakamurang bigas naman, Kuya Angel, yung regular milled rice, 41 pesos. Bangos pa lamang dito, Kuya Angel, yung medium size, 250 na ang kilo. Tumaas din yung tilapia na sa 160. Lalong-lalo na itong beef wrap dahil 550 pesos na, Kuya Angel, ang per kilo. Yung beef brisket naman tumaas din na sa 450, habang ang kasim nakapako sa 300 ang kilo. Tumaas yung liempo, 350, habang yung whole chicken tumaas din na sa 200 ang kilo. Yung itlog medium size sa 8 pesos. Yung ampalaya naman 160 ang kilo. Yung sita 140, habang ang pechay native 89 pesos. Kalabasa 70. Ang talong tumaas din nasa 120, habang kamatis tumaas din nasa 150 ang kilo. Cabbage naman dito, Kuya Angel, tumaas din nasa 180 ang kilo, habang ang carrots nakapako sa 170, ang habichuelas, bagyo beans, 100 ang kilo. White potato, 180, habang pechay bagyo, 170. Isama na rin natin ang sayote na tumaas din, 80 pesos ang kilo. Ang sibuyas pula naman, Kuya Angel, yung local, 160 pa rin ang kilo. Yung onion white na imported, 130. Ang garlic imported, 160. Habang ang luya, 150 ang kilo. Good news dahil yung siling labuyo, Kuya Angel, bumaba, nasa 400 na lang ang kilo. Kalamansi 80, lakatan 100, latundan 60, ang papaya solo 70 pesos, habang ang mangga tumaas nasa 280 ang kilo. Matutuwa yung mga nagkakape sa umaga dahil yung sugar white nasa 100 pa rin ang kilo. Yung sugar was naman 90, habang ang sugar brown
ganun din 90 pesos ang kilo. Sa mga magsasangag naman ngayong umaga gamit ang palm oil, isama ko na rin yung 350 ml 35 pesos habang ang palm oil 1 liter 100 pesos. Kung kayo naman ay naghahanap ng coconut oil, isama ko na rin 350 ml 40 pesos habang ang coconut oil 1 liter 100 pesos. So, yan ang presyo ng mga pangunahing bilihin ngayong Tuesday morning dito sa San Andres Market sa Maynila. Mula sa kanunan sa Pilipinas, DZRH. Ako si Natsika Kasuntuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Noche. Yan ho mga presyuhan ho ng mga bilihin ngayon. Hindi nabanggit ni Noche kung magkanong apple. Pero alam ba ninyo na yung bang apple na naging inspirasyon ni Isaac Newton nung buuin niya yung kanyang theory of gravity? Buhay pa hanggang ngayon. 350 years old na po ang naturang apple tree. At nanatili pong nakatayo dyan po sa estate ng pamilya Newton sa Woolsthorpe Manor. Ito po ay nasa Lincolnshire, England. Kung saan ipinanganak po si Sir Isaac Newton noong December 25, 1642. Malupit 1642, nandun nakatayo pa rin. Kaya lang, alam po ninyo, yung punong yan, ibinuwal po ng malakas na hangin noong 1816. Kasi may malakas yung bagyong dumaan. Kaya yung mga sa kanya nangatanggal at malaking bahagi naman ng puno ang natira. Alam ho ninyo yung ginawa dahil nga sa yan may historical value. Ibinalik nila, nire-root, itinanim uli yung puno. At surprisingly, hanggang ngayon, tumutubo po ang naturang apple tree dyan po sa Woolsthorpe Manor at ngayon nga po ay more than 350 years old na. Ganun kahaba ang buhay ng apple, Oo. At hanggang ngayon, napapakinabangan pa natin ang theory of gravity ni Sir Isaac Newton. Maganda umaga, Pilipinas! 25 na makalipas ang alas 4 ng umaga, inoprobahan ng Kamara de Representantes sa ikatlo at huling pagbasang panukalang pagandahin ang pagbubuhay sa lokal na industriya ng pagbibina. Ang House Bill 8937 ay nakakuha ng 272 votes, 4 lamang ang kumontra at isang abstention. Pansamantalang sinuspende ng Kamara ang pagtalakay sa panukalang 5.768 trillion peso budget para sa 2024 upang bigyan daan ang pag-aproba sa naturang panukala. Sa naturang bill, ipapasok ang bagong Section 151-A, 151-B, 151-C at 151-D sa Republic Act 8424 o National Integrated Revenue Code of 1997. Kapag naisabata sa mga large-scale metallic mining operations sa mineral reservation ay papatawan ng 4% royalty rate sa kanilang gross output ng nakuhang mineral o sa mineral product na kanilang nakuha o nalikha. Ang large-scale metallic mining operations naman sa labas ng mineral reservations ay papatawan naman ng margin-based royalty sa kanilang kita sa metallic mining operation. Samantala, ang royalty rate na sa mga ibang kaso ay 1/10 ng 1% na ipapataw sa small-scale metallic operation. Ang mga small-scale miner ay kailangang magpatala sa Mines and Geosciences Bureau at Mining Board ng lokal na pamahalaan kung nasaan ang kanilang operasyon upang mahimok ang mga ito na bumuo ng kooperatiba at mabigyan ng People's Small-Scale Mining Contract. 26 na makalipas sa alas 4 ng umaga, dating Municipal Councilor ng Pangasinan na may patong sa ulo na 355,000 pesos arestado na sa bayan ng Binmale. Na masantos siya kabasan at sige amin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Freddy. Hawak na ngayon ng Pangasinan Police ang top 1 most wanted person provincial level na kinilalang si Arnulfo Cerezo Alipio alias Anong Alipio, 54 anyos, ex-municipal councilor at negosyante. Matapos itong maaresto sa kanilang bahay sa barangay Nagilayan, Binmaley, 1:10 ng madaling araw kahapon.
Sa ulat ni Pangasinan Provincial Director Colonel Jeff Fanged, si Alipio ay most notorious criminal na kay member ng infamous Session Group na silang suspect sa pag-ambos kay dating Congressman at Gobernador Amado Espino Jr. noong September 2019 sa San Carlos City na ikinamatay ng civilian driver at pulis na kasama ni Espino at ikinasugat ni Espino at dalawang iba pa. Ang pagkadakip kay Alipio ay sabi siya ng multiple warrant of arrest mula sa RTC Branch 56 San Carlos City na may petsang February 15, 2021 sa mga kasong murder 2 counts, prostrated murder 3 counts. Sa ilalim ng Memorandum Circular 2021-120 ng Department of Interior and Local Government, nagpalabas ng reward money na 355,000 pesos para sa ikadarakip ni Alipio. Mula sa Aksyon Radyo Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RS38, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Ay, baka kayo may mga importanteng lakad pagbaunin ng inyong mga mahal sa buhay ng Family Alcohol. Proteksyon nila laban sa mikrobyo. Dalawang formulation ng Family Alcohol na pwede nating pagpilian. Yung Family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng Family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man yung gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang inyong mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong Family Rubbing Compound Improved Alcohol. Aba, yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komedrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family Rubbing Alcohol para hindi siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Isang lalaki patay, isasugatan matapos na pagsasaksakin ng mag-live-in partner dahil sa mainit na pagtatalo sa bayan ng San Ricardo, Southern Leyte. Naku, dami ngayon, may init ang mga ulo, aga-aga pa ha. Dapat nag-uultabayo kayo. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RS32, maupay ng aga, Jimmy. Isang lalaki na sawi sa panginagamot sa ospital matapos pagsasaksakin dahil lang sa mainit na pagtatalo sa bayan ng San Ricardo, Southern Leyte. Kinilala ang PNP ng mga biktima sina Raul Igama Umadis, 54 anyos, may asawa mangingisda, Joseph Yekik Madis, 20 anyos, kapwa residente ng Barangay Esperanza 2, San Ricardo, Southern Leyte. Ang mga sospek naman na kilala si Nocelito Bidra May, 38 anyos, at Marjorie Cagnan de la Cruz, 42 anyos, mag-live-in partner. Nangyari ang insidente sa Barangay Esperanza 2, San Ricardo, Southern Leyte. Sa investigasyon ng PNP, si Raul Madis at Nocelito May kinag-awat sa kanilang live-in partner matapos magkaroon ng mainit pagtatalo, kung saan si Mrs. de la Cruz nagsabi na tama na ang pagtatalo dahil gabi na at magkapit bahay lang ang mga ito. Dito bigla na lang itong sinuntok at pinagsasaksak ang kaniyang live-in partner na tilungan pa ng kaniyang asawa gamit ang itak at hinawakan pa ang katawan ng biktima para libre itong pagsasaksakin ng suspect. Agad naman si Joseph Madis na rescue ng kaniyang ama, subalit pinagsasaksak din ito ng suspect. Ang mga biktima ay sinugod sa ospital, subalit dineklara na dead on arrival ng attending physician si Raul Madis. Samantala si Joseph Madis ginagamot sa ospital. Ang dalawang suspect naman ay naresto ng kapulisan. Plus Action Radyo Tacloban, ito si RS32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa babalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Dagang salamat Jimmy. Samantala dismayado si dating Marine Colonel Ariel Carabin matapos siyang pagbawalang manatili sa Heroes Lounge ng Tuguegarao Airport. Inilahad sa DZRH at sa radyo natin ni Carabin na hindi sila pinayagang pumasok ng kasama niyang mga retiradong opisyal sa Heroes Lounge ng airport para sana sa mga pulis at militar para doon sila magpalamig. Kwento pa ni Carabin, tinitigan pa siya ng dalawang Chinese-looking individuals pagpasok niya sa loob ng lounge para lamang gumamit ng comfort room. Pumasok ako na ganyan, nakita ko yung dalawa na Chinese looking. So nagpaalam naman ako sa kanila na can I use the restroom? They were just staring at me. They don't know how to speak English. Talaga? Tinawag ko yung dalawa, umupo na rin kayo for a while, tapos umalis na kami. Paglabas ko, naandun naman yung hindi airport guards, parang kaap nga yun. Sabi ko, sino naman nag-authorize na ganito? Pumasok. Sabi nila, Sir, hindi namin, wala kaming alam dyan. Yung airport manager po ang nag-approve ng kanilang pagpasok. May request pala sila. Na nalaman namin. Kaya pala hindi kami pinagamit kasi nauna na sila.
Ayos. Manggigigil ka nga naman. Si Colonel Carabin ay recipient ng highest military award for courage ng Pilipinas. Ito yung Medal of Valor. Maganda umaga kay dyan ho sa mga suki natin sa Tainan, Taiwan. Bongbong, kumusta ka dyan, ha? At sa mga suki natin sa iba't iba pang mga suki natin sa iba't ibang panig ng Pilipinas, sa Capiao, Nueva Ecija, sa Talim Island. May nagtibay naman ang Kamara de Representantes ang resolusyong nagpapahayag ng pakikidalamhati sa pamilya ng mayapang dating Marikina Mayor at Congressman Bayani B.M. Fernando na sumikabilang buhay noong September 22 sa edad na 77. Sa House Resolution number 1332 na inakda ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez, kasama pa pang mga opisyal, kinilala at na nagbigay pugay ang mga ito sa buhay at ambag ni Fernando sa bansa. Bahagi na naging karera ni Mayor BF ang pagiging alkalde ng Marikina sa tatlong magkakasunod na termino mula 1992 hanggang 2001, pagiging Pangulo ng Manila Mayor's League mula 2001, chairperson ng Metro Manila Development Authority o MMDA noong 2002, naging kalihim din ng Department of Public Works and Highways noong 2003, nagbalik bilang tagapangulo ng MMDA 2003 hanggang 2009 at naging kongresista ng unang distrito ng Marikina City sa 17th at 18th Congress mula 2016 hanggang 2022. Katawa naman ang 14 anyos na nalunod sa dagat noong linggo na tagpuan na sa Morong, Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny. Sa pinaigting na search and rescue operation na isinagawa ng Maritime Group, Coast Guard at volunteers ng PHMI Morong, natagpuan na ang katawan ng isa pang nalunod na biktima na edad 14 anyos na grade 8 student na taga Mountain View, Maribeles, Bataan. Natagpuan ang katawan nito na lulutang-lutang sa may tinatayang 1 kilometro ang layo mula sa pangpang ng Sitio Panibatuan, Barangay Poblasyon, Morong, Bataan, pasado 1:30 kahapon. Matatandaan na nalunod ang mga biktima hapon ng araw ng linggo matapos mag-outing ang kanilang pamilya na kasama itong dalawang biktima. Sa laki ng alon, tinangay ang mga ito papunta sa gitna ng dagat na kinilalang sina Rafael de Mesa, 26 anyos, isang OFW, at Joshua Reyes de Mesa, 14 anyos, grade 8 student na magkamag-anak ang dalawa. Unang nasagip si de Mesa ng linggo ng hapon. Subalit, idiniklarang wala ng buhay nang dalhin sa Rural Health Unit ng Morong. Nagdadalamhati naman ngayon ang pamilya ng mga biktima dahil ang hindi nila inaasahang masayang outing ng kanilang pamilya na uwi sa malagim na trahedya. Panawagan naman sa publiko na kapag masama ang panahon, lalo na kung malalaki ang alon sa dagat, ay huwag nang tumuloy dahil ang buhay ay napakahalaga at ang disgrasya ay maiwasan. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny. May apaabak kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po sa Pampanga. Kamusta na po kayo, ha? Diyos marhay nga aga mga tugang sa ating mga kababayan dyan po naman sa Kabikulan, pinayuhan ng palasyo ng Malacanang ang publiko na magsuot pa rin ng face mask kontra air pollution. Ginawa ni Presidential Communications Office Secretary Chalo Garapil ang rekomendasyon matapos mabalot ng smog ang Metro Manila dulot ng maitim na usok na ibinubugan ng mga sasakyan. Ayon naman sa Department of Environment and Natural Resources, magandang air quality sa Kalakang, Maynila batay sa kanilang monitoring station sa rehiyon. Una nang sinabi ng Department of Science and Technology na yun daw pong pagkapal ng usok sa Metro Manila nung nakalipas na linggo ay dulot lamang ng thermal inversion. Pinuri naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang paglagda sa isang kasunduan na magbibigay ng daan para sa pagpapatayo ng kauna-unahang College of Medicine sa Caraga Region. Aba! Si Speaker Romualdez sa isa sa mga opisyal na naging saksi sa makasaysayang paglagda sa Memorandum of Agreement sa pagitan ng Caraga State University at Davao Regional Medical Center. Ginanap ang makasaysayang MOA signing sa Romualdez Hall sa Batasan Complex sa Quezon City. Nangako rin si Speaker Romualdez na susuportahan ng Kamara de Representantes ang naturang inisyatiba sa pamamagitan ng paglalaan ng pondo para dito.
Sa ilalim ng kasunduan, ang Caraga State University at DRMC ay magsasama upang turuan ang mga medical students sa loob ng 5 taon. Ang Caraga State University naman ay magtatayo ng College of Medicine na magbibigay ng Doctor of Medicine program. Sa kasalukuyan, wala pang tertiary training hospital sa Caraga kaya't kakailanganin po nito ng tulong ng DRMC, ang pinakamalapit na ospital na matatagpuan sa naturang rehiyon. Sa ari-saring armas na gamit pandigma ng mga communist terrorist group, nadiskubre ng mga otoridad sa Bontoc Mountain Province. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41. Naimbag na bigat, Romy. Nadiskubre ng mga operatiba ng iba't ibang units ng PNP at Philippine Army ang sari-saring armas at pampasabog mula sa naabandonang taguan ng armas ng mga communist terrorist group sa Barangay Mainip, Bontoc Mountain Province kahapon. Nagsasagawa ng counterinsurgency operation ang mga operating troops ng madiskubre ang pinagtaguan ng armas ng mga terorista. Kabilang sa mga na-recover ang 9 na piraso ng dinamita, 2 Pentex 150-gram booster, 1 grenade launcher, 18 cartridge ng 7.61 mm, 1 magazine ng M14, 6 na PVC container cup na may 6 na metrong firing wire, handheld radio, cellphone charger, portable radio, gamit pandigma, panluto at bigas. Lahat ng mga nabawing armas at gamit ay nasa pangangalaga ng Provincial Explosive Ordnance Disposal and Cannon Unit ng Mountain Province Provincial Police Office. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Just like ni Romy, samantala, halos 1 milyong pisong halaga naman ng illegal drugs na sabat sa Bulacan. Detalye ng balita mula kay Aris 25, Grace Ansano, birthday girl natin kahapon. Belated happy birthday, Grace. Ngayon bang birthday ni Grace? Happy birthday, Grace. Akala ko kahapon. So, ibig sabihin may breakfast pa ngayon. Kahapon si Jun Di Makutak. Ayun. Sorry naman. Ngayon din, kasabay din niya. Dalawa pa lang magbe-birthday ngayon. Si Jun Di Makutak at saka si Grace. Ate Grace, happy birthday! Salamat, Sir Angel! At happy birthday din kay Brother Jun Di Makutak. Ito na yung report ko. Umaabot sa mahigit 818,000 halaga ng droga ang nasabat sa magkahiwalay na lugar sa Central Luzon. Ito lamang nakalipas na araw, nasa 3,700 grams na pinatuyong marijuana ang nasabat na nagkakahalaga ng 444,000 na mga drug operatives sa bahagi naman ng Giginto, Bulacan. Kinilala ang naaresto sa pangalang Santos at Adviento. Ayon sa Giginto PNP ay matagal na sa ganitong illegal na drogang operation ang dalawa. Habang sa bahagi naman ng Angeles City, arestado naman ang isang alias Paul na itinuturing na high-value target sa illegal na droga sa Region 3. Na-recover dito ang nasa 370,000 pesos na halaga ng shabu. Habang sinampahan na ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa kauna-unang himpilan sa Pilipinas, DZRH. Ito, CRH25, Grace Verazonsano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Grace, at muli, happy birthday. Ito pa isang birthday boy natin, si Jun Di Makutak. Isang miyembro naman ng Daules Lamia Hasan Group patay sa enkwentro sa Maguindanao del Sur. Mga armas at pampasabog na recover ng Joint Task Force Central. Detalye na balita mula sa RH19. Jun Di Makutak, assalamualaikum, Jun. Alaikum assalam, Kayang Angel. Muling nag-cruise ang landas ng mga natitirang lawless elements Daula Islamia Hasan Group laban sa Joint Task Force Central sa isang engkwentro naganap sa bahagi ng Sitio Mayan, Barangay Labu-Labu 2, Datu Hofer, Maguindanao del Sur. Sa report mula sa 40IB Commander Lieutenant Colonel Ronaldo Mamangon, unang nakasagupan ng kanilang Charlie Company ang armed group na pinamumunuan ng isang Nasar Ginaed at na-recover ng JTF Central ang mga armas na naiwanan, isang M14 rifle, isang M79, isang SM
SMG rifle gamit ang bala ng caliber 45, 2 piraso ng IED, 1 unit ng Baofeng radio at rifle magazines. Ayon naman kay 601st Brigade Commander Brigadier General Oriel Pangcog, sa maagap na reinforcement ng mga existing units ng JTF Central malapit sa lugar, napilitang tumakas ang grupo. Samantala, sa magkarugtong na oras sa katabing bayan naman ng Ampatuan, Maguindanao del Sur, nakasagupan ng Charlie Company ng 40IB ang 5 armadong papatakas sa bahagi ng barangay poblasyon Ampatuan Town at nag-iwan ito na isang patay mula sa panig ng armed group na kalaunay nakilalang isang Mermo Mling. Pinapurihan naman ni 6th Infantry Campilan Division and JTF Central Commander Major General Alex Reliera ang lahat ng operating units ng JTF Central sa remarkable accomplishment na ito. Mula sa kununahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, June Dimakutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Sokran June, maraming salamat. And again, happy birthday. Isang pedicab driver naman ay nakakalang nagpapahinga lamang sa tabing daan. Patay na pala, isusme. Detalye na balita mula sa 90.9 radyo natin, Lawang, mula kay Wenny Vilches. Wenny. Sa barangay Manlurip, Tacloban City, isang pedicab driver patay. Kinilala itong si Tatay Raimundo Villamor, 68 taong gulang. Ayon sa pahayag na nakasaksi, animoy nagpapahinga at natutulog lang si Tatay Raimundo. Dahilan na rin ito sa pagod na halos buong araw nakabilad sa araw, ngunit may nagudyok sa kanya na gisingin ang nasabing driver. Nung sinubukan niya itong gisingin, na diskubre nito na ito'y pumanaw na at wala ng buhay. Napag-alaman si Tatay Raimundo ang nag-iisang breadwinner ng pamilya at may anak itong isang PWD. Wala namang naiulat na ito'y dumadanas ng anumang iniindang karamdaman. Sa ngayon ay inalim pa din ang totoong dahilan ng kanyang pagpanaw. Samantala, sa isang posted sa social media, bumaha naman ang pakikiramay ng mga netizens sa mga naulilang pamilya ni Tatay Raimundo. Yan ang report mula dito sa DYRN Radyo natin 90.9 Lawang. Nag-uulat, Wenny Vilches, kasama nyo sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Wenny. Samantala, 60-year-old na magsasaka patay matapos pagbabarilin din ng riding in tandem sa Albay. Detalye ng balita mula kay Ray Baton Jr. Ray. Patay ang isang magsasaka sa lungsod ng Tabaco matapos pagbabarilin ng hindi pa nakilalang riding in tandem noong Linggo alas 8:30 ng umaga sa Purok 6 Barangay Buang sa nasabing lungsod. Sa report ng Tabaco City Police Station, habang kasama ng biktimang nakilala sa pangalan na Eleo Canillo Lorico, 60 anyos, may asawa ang kanyang 4 na kakilala sa tulay sa nasabing lugar nang lapitan ng isa sa mga sospek. Dito na pinagbabaril ang biktima at pagkatapos ng insidente ay tumakbo ang mga sospek sa direksyon ng Ligao City. Agad namang rumisponde ang City Disaster Risk Reduction Management Office ng lungsod at doon na dineklara na wala ng buhay ang biktima. Kasalukuyan ay nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad sa nasabing insidente at malaman ang pagkakakilanlan ng mga sospek. Mula sa kauna-unang radyo sa Pilipinas, DZRH, ito si Ray Boton Jr. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Mabalos Ray, Batangas Provincial Office, ginawa na naman ng Silver Eagle Award. Detalye na balita mula kay Renz Belda, RH35. Renz, good morning. Formal iginawad ang institutionalized status sa Batangas Police Provincial Office matapos ang mahabang panahon ng paghahanda at pagpupursige. Balugod na tinanggap ni Provincial Director Police Colonel Samson Belmonte ang Silver Eagle Award matapos tumanggap ng 91.56% na rating sa nasabing institutionalization evaluation process. Ang programa ay pinangunahan ni Police Colonel Mariano Rodriguez na siyang Chief ng Regional Staff ng Police Regional Office 4A at Chief Regional Police Strategy Management Unit kasama ang Regional Advisory Group for Police Transformation and Development member na si Mrs. Teresita Liabres at ang Provincial Advisory Group Chairman na si Dr. Rolando Tumambing. Dumala sa programa si Governor Gemelando Mandanas kung saan ipinahayag niya ang kanyang buong suporta sa kapulisan ng Batangas. Ang institutionalized status ay nangangahulugang nakikita na ang magandang resulta mula sa mga layunin ng organisasyon ng pambansang pulisya ng Pilipinas sa pamamagitan ng good governance. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ito si RH35, Renz Belda. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Renz. Maganda umaga din kay Mayor Sene Mendoza dyan sa Talisay, Batangas. Alas 4:47 ng oras sa buong kapuluan. Oy mga mamis!
Pwede tayo mag-laundry day today. Tsempohan nyo lang na wala hong pababagsak na ulan. Yung hindi masyado makalimlim ang panahon, hindi katulad ho kahapon ng umaga. Tunuto ka na naman ba sa makapit, madigit at malupit naman siya? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitinding mancha based on test sa chocolate mud and Cebumer cotton. Gawa po ito ng ACS. May buntag sa mga tigpaminaw nato riyan sa Sugbo. O gihapod sa mga suki nato sa Davao Region. 300 kandidato para sa barangay at SK elections sa Oktubre. Nag-unity walk para sa peace covenant signing. Mula sa radyo natin Lawang, may pagulat si Elijah Balbin. Radyo natin 90.9, Ellie. Nag-unity walk ang 303 kandidato para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Election 2023 sa bayan ng San Julian, Eastern Samar para sa Peace Covenant Signing nito lamang Miyerkules, Setyembre 20 ng taong kasalukuyan. 16 na barangay sa lungsod ng San Julian ang dumating para ipakita ang kanilang petisyon na magkaroon ng safe o secure and fair election para sa Barangay Sangguniang Kabataan Election ngayong darating na Oktubre at 30 ng taong kasalukuyan. Ang nasabing aktibidad ng COMELEC San Julian ay pinungunahan ni Executive Officer Mark Isaac Baet, miyembro ng San Julian Municipal Police Station, Armed Forces of the Philippines at DepEd San Julian District. Samantala, ang Unity Walk and Peace Covenant Signing ay mga kandidatong magtutulungan upang maging mapayapa, matuwid at patas ang barangay at Sangguniang Kabataan Election 2023. Iyan ang report mula dito sa DYRN Radyo natin 90.9 Lawang. Ako si Elijah Balbin. Kasama nyo sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Elijah. Samantala, magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Angeles City. Si Master Sergeant Manuel Tolentino nakatutok. Magandang umaga din po sa mga taga Tabaco City. Magandang umaga din po sa mga taga Cabiao. At saka sa mga suki natin dyan sa Japan, Ohio gozaimasu. Maganda umaga din sa mga suki natin dyan po sa Las Vegas, Nevada. See you soon. Senado hindi yuyuko sa hamon ng lider ng kulto sa Surigao del Norte na doon gawin ang investigasyon. Detalye ng balita mula kay Raymond Del Paz, RH 28. Raymond. Hindi kailanman papayag ang Senado ng kagustuhan ng lider ng kulto sa Socorro, Surigao del Norte ang masusunod. Ito ang binigyang din ni Senator Risa Ontiveros kasunod ng hamon ng lider ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI na doon sa kanilang lugar gawin ang investigasyon. Ayon kay Ontiveros, ang itinuturing na lider ng kulto na si J. Renz Kilario ang ipinatawag sa Senado kaya siya ang dapat na pumunta dito. Mahalaga din na marinig ang boses ng mga biktima ng pang-abuso sa kamay ng SBSI. Dalawa pang dating miyembro ng kulto ang lumantad at nakahandang tumestigo. Isang 33 anyos na ginang na si alias Vivian. Muntik mamatay ang anak dahil sa kawalan ng mga health facilities sa Sitio Kapihan kung saan sila naroroon. At ang isang dating guro na si alias Elena na nang tumanggap sila ng tig 5,000 pisong tulong mula sa gobyerno matapos ang bagyo at lindol, ay pilit silang hinut-hutan ng mga agila na tauhan ni Senyor Aguila J. Renz Kilario. Narito si Senador Risa Hontiveros. Si J. Renz ay pinatawag sa Senado, kaya siya ang dapat pumunta sa Senado. Gaya ng iba din na pinatawag namin sa Senado para harapin ang mga lehitimong isyu. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Raymond Dadpaz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Samantala, kinulong na rin ng Senado ang lalaking amo ng miniltratong kasambahay na si LB Vergara. Ipinasight ng in contempt ng Senate Committee on Justice and Human Rights si Pablo Jerry Ruiz. Bagsak si Pablo. At ang nakakulong nitong misis na si Franz sa polygraph o lie detector test ng NBI, habang pasado naman ang dalawa nilang dating tauhan na sina John Mark at John Paul. Itong dating tauhan ng mag-asawa ang nagsabing nakikita nila kung paano saktan ang kanilang amo si Aling LB na ikinabulag pa ng isang mata nito.
Pasado na sa ikalawang pagbasa ng Kamara de Representantes ang pagpapalawig ng Anti-Agricultural Smuggling Law upang gawing habang buhay na pagkakakulong ang parusa laban sa mga smuggler, mga hoarder at mga price manipulator ng mga produktong agrikultura. Inaprobahan ng Kamara na pinamumunuan ng Speaker Ferdinand Bertin Romualdez ang panukalang pag-ambyenda sa Anti-Agricultural Smuggling Law. Sa ilalim ng panukala, ang smuggling ng bigas at iba pang produktong agrikultural ay tinuturing ng economic sabotage. Inendorso ng House Committee on Agriculture and Food na pinangunahan ni Quezon Representative Mark Winberga ang pag-aproba ng naturang panukala sa sesyon nito pong Setyembre 20. Noong nakarang linggo, tiniyak naman ni Speaker Romualdez na tatapusin ng Kamara ang lahat ng 20 panukalang priority measures ng Legislative, Executive and Development Advisory Council o LEDAC bago mag-adjourn ang sesyon ng Kongreso sa Setyembre 30 o 3 buwan na mas maaga sa target na tapusin ito sa Disyembre. Sinabi pa ni Speaker Romualdez na makatutulong ang naturang panukala upang maproteksyonan ang mga lokal na mga magsasaka laban po sa mga smuggler, mga hoarder, mga price manipulator na nagpapababa ng presyo ng kanilang ani upang ibenta sa mas mahal sa mga mamimili. Suportado naman ng House Committee on Appropriations ang pagbibigay ng confidential at intelligence funds sa mga nagtatanggol sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Binigyan din sa DCRH ni Congressman Saldi Co, ang chair ng naturang komite, na malaking tulong ang dagdag na pondo para sa pagpapalakas ng defense capability ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy laban sa China. Ayon kay Co, naninindigan ang Pangulong Bongbong Marcos na hindi siya papayag na sakupin ng China ang Scarborough Shoal dahil ito'y bahagi ng soberenya ng ating bansa. Meron mismong discussion ng ating speaker at ang ating Pangulo na malagyan, kaso lang medyo confidential fund of intelligence. Hindi natin pwede ibigay ang detalye, pero maglalagay ko talaga tayo ng pondo para dyan kasi para naman makipagpatentero tayo sa mga China na yan. Hindi naman tayo magpapabaya. Samantala, listahan ng mga nominado sa Maharlika Corporation isusumite na sa Pangulong BBM sa Biyernes. Detalye ng balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Inanunsyo ni Finance Secretary Benjamin Diokno na isusumite kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang listahan ng mga nominado sa board ng Maharlika Investment Corporation bago matapos ang Setyembre. Ayon kay Diokno, irerekomenda ng advisory body sa Pangulo sa Biyernes ang nominees para sa President and CEO, 2 Board of Directors at 3 Independent Directors na mamamahala sa kauna-unahang Sovereign Wealth Fund ng Pilipinas. Ang advisory body ay binubuo ng mga kalihim ng Department of Budget and Management, National Economic and Development Authority at ng Bureau of Treasury. Sila rin ang aalalay sa Board of Directors ng MIC sa pagbuo ng mga polisiyang may kaugnayan sa investment at risk management. Kaugnay nito'y tinawag naman ni Diokno na espekulasyon ang ulat na siya ang mamumuno sa Maharlika Investment Corporation. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Let. 2 suspect naman na may kasong 6 na counts ng syndicated stapa sa Marikina nahuli sa Malabon. Nahuli ng Malabon PNP sa Bulacan. Ba yun ang pinuntahan na ang kaso nasa Marikina, nahuli ng Malabon PNP sa Bulacan. Detalye ng balita mula kay Edwin Duque. RH23, Edwin, good morning. Paibuntag Kuya Gigel sa Bulacan na natungtod ng Malabon Police ang 2 wanted sa kasong syndicate stapa sa Marikina. At ito'y nahuli sa bahagi ng lot 28. Ay dito kay Police Colonel J. Dayon, makalipas sa manong matanggap nila ang warrant of arrest na inisyo. Ay agad nila itong tinrabaho kung saan ay nahuli ito sa unit ito habang ito'y matagal nang minamanmanan dito sa Laloma de Igato, Bulacan. Nasa kamay na ngayon o nakakulong na ngayon ang suspect na si alias Joseph, 53 years old, at isang alias Gemma, 50 years old, pawang residente ito ng Quezon City. Inaresto ang 2 makaraang mag-isyo ng warrant of arrest si Judge Alice Castellana Gutierrez, ang presiding judge ng Regional Trial Court Plus 193 sa Marikina City, na edisyon noong pang July 25, 2022 para sa kasong 6 counts of syndicated estafa sa ilalim ng Article 315 na in relation to PD 60 dash
o 1689. Mula pa rin sa kauna sa Pilipinas, Giza Reyes, ako si RS23. At dito tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Magandang umaga kay Justice Max De Leon. Ingat po, Justice. At syempre po kay Congressman Dodor Plato na maagang bumibiyahe papunta ng Kongreso para sa pagpapatuloy ng deliberasyon ng national budget. Malabong makalusot sa Pilipinas ang nakamamatay na Nipah virus na kumakalat ngayon sa Southern India. Ayon sa infectious disease expert na si Dr. Ranjin Solante, walang dapat ikabahala sa virus dahil kontrolado na ng India ang outbreak. Mas mabilis din na niyang matutukoy ang mga sintomas ng naturang sakit dahil may respiratory symptoms din ito gaya ng COVID-19. Na ipapasa sa tao ang may infected na hayop o ng infected na hayop ang Nipah virus sa pamamagitan ng kontaminadong pagkain. Pinamamaga ng Nipah virus ang utak ng tao, maaaring mauwi sa comatose at pagkamatay. Isolated case lamang at hindi umano dapat ika-alarma ang nangyaring pagsabog naman sa isang parking o bahagi ng parking area ng NAIA Terminal 3 nitong weekend. Ayon kay Aviation Security Group Director Police Brigadier General Jack Limpayos Wanke, lumitaw sa inisyal na investigasyon na hindi terrorist akang naturang pangyayari. Tila may naisan niyang iparating na mensahe ang taong nag-itsa ng Molotov bomb pero hindi naman nila alam kung ano. Pero sinabi ni John Wanke, may mga edad na o may lead na mga investigador kung sino ang nasa likod ng pagpapasabog sa naturang bahagi ng parking area. Binanggit naman ni Transportation Secretary Jaime Bautista na sinisilip na ng mga otoridad ang anggulong inside job, lalo't may mga grupong tutol sa pagsasay pribado ng NAIA. Ay nako, sa ating mga suki dyan sa Central Luzon, kayo po ay naghahanap ng mabibiling bahay na flood-free. Tuntuhan ho ninyo yung proyekto ho ng Westchester Realty dyan po sa Sibera, Mabalacat. Napakalapit lamang po nito sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Pero nandiyan din siyempre yung Sibera Prestige at saka yung Sibera Bacolor at Samira. 20,000 pesos all-in down payment. Lipat bahay ka na kaagad pagkatapos po ng 7 days. Pagkatapos ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Kaya ano pang iniintay ho ninyo? Saan ba kayo nakakita ng 20,000 pesos makakapaglipat bahay ka kaagad kapag pasado ka na sa Pag-ibig Fund? May mga ready occupancy units na available na ngayon na pwede hunin yung matingnan. Makipag-ugnayan lamang sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. At kung ngayon ho kayo bibili, ngayon ho kayo magpapareserve, hahabol po kayo sa Christmas offering po ng Westchester Realty. Brand new car. So, may bagong bahay ka na. Bagong kotse ka pa. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga taga Camarines Norte, alas 5 na ng umaga. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Batiin na rin daw natin ang good morning at good afternoon dyan po sa mga taga Chicago, USA. Magandang umaga din po sa mga Pilipino dyan po sa New York at sa New Zealand. Pilipinas, inakusahan naman ang trespassing ng China sa Scarborough Shoal. May karagdagan detalye si Karen Oyong, RH4 Karen. Handa ang Department of Foreign Affairs o DFA na gawin ang tinatawag nitong appropriate measures upang protektahan ang soberanya ng bansa sa Scarborough Shoal. Ito'y matapos lagyan ng tinatawag na floating barriers ng mga Chinese vessels ang naturang lugar upang pigilan ang mga mangingisdang Pilipino na makapasok sa nabanggit na lugar. Sa pahayag na inilabas ng DFA, sinabi nitong ang naturang shoal o kilala locally na Bajo de Masinloc ay isang mahalagang parte ng Pilipinas kung saan may soberanya at jurisdiction ng bansa na naaayon sa UNCLOS.
Ang territorial jurisdiction ng maritime states ay umaabot ng hanggang 200 nautical miles galing sa dalampasigan ng mga ito na naaayon sa UNCLOS, kung saan may tinatayang 162 na bansa ang lumagda rito kasama ng Pilipinas at China. Dagdag ng DFA, iginigiit ng 2016 arbitral ruling na ang naturang lugar ay isang tradisyonal na fishing ground ng mga mangingisdang Pilipino at ang paglalagay ng China ng mga barriers o harang ay may negatibong epekto sa pangkabuhayan ng mga mangingisda. Ito rin ay labag sa jurisdiction ng bansa at sa international law, partikular na ang UNCLOS at ng arbitral award. At bagamat inaangkin ng Pilipinas ang Bajo de Masinloc, naglabas ng desisyon ang Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands noong 2016 na walang bansa ang maaaring umangkin sa soberanya ng Scarborough. Ito ay kinukonsidera ring isang fishing ground para sa mga mangingisdang Pilipino, Vietnamese at Chinese fishermen. Sa kabila nito, hindi kinikilala ng China ang naturang ruling. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako si Karen Oyong. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Karen. Ay magandang umaga kay Congressman Saldi Cona, ako Bicol, Party List. Si Ma'am Dana Sandoval, ang spokesperson ng Bureau of Immigration. Kasama na natin. Ma'am Dana, good morning. Good morning. Good morning po sa inyo. Sa lahat po ng tumatangkilik ng inyong programa. Number one, gaano karami muna yung Chinese lang ba yung mga pinideport na ninyo na illegal aliens o overstaying aliens? Yes. Dineport po sila the other day. That's 75. That's the first batch. We're expecting to deport around 70 more of different nationalities naman doon po sa susunod na batch. Kailan yun? Sa ngayon po, wala pa pong definite na schedule because of the logistics of everything. But siguro, yan po ay isa sa mga ine-expedite din talaga natin. Okay. Ito ay yung mga kasama dun sa raid sa Las Piñas, ano? Yes. This is in Rivendell po, in Pasay. In Pasay po. Pasay din. Okay. Ma'am, so ilan na lahat ang naipa-report? Dito po sa batch na ito, dun po sa area na yon, ito po yung first batch, so which is 75. Doon po sa area ng Rivendell. So ngayon, nasa mga kulang-kulang 1,000 pa rin ho yung nakadetain? Iba-iba po yun because these are different sites and arrested po by different government agencies. So ito po yung naaresto ng PAOK and NBI as well as the IACAT. I think around August, kung hindi po ako nagkakamali. For this batch po, we have I think 100 plus po na mga nahuli na foreign nationals. So ito po yung unang batch but magkakaroon din po ng second batch. Who's feeding them? Sino nagpapakain sa kanila? Ang immigration? Hindi po. Normally po kapag ganyan, yung kanila pong embahada or the private entities po, the company itself gives the feeding po doon sa mga nahuli. But for foreign nationals po, in general, kung immigration po ang nakahuli, we put them po in our facility in Bicutan. Pag mga ganun po, it's the BI po that gives the daily sustenance po for the arrested foreign nationals. Would you know how much would it cost a day para sa pagpapakain sa kanila? I wouldn't know po, pero siguro pares din po ng regular na ginagastos ng mga kababayan natin per person. So, halimbawa po, nasa 1,000 yung mga arrested. Say, for example, we spend tipid meals na mga 300 a day. Mga ganun po siguro nagagastos per person. So, 300,000 a day. Kabigat naman pala nito, no? I think that's really one of the reasons why kailangan i-expedite ito because of the logistics. It's really hard to provide pakakainin po sila, and of course yung babantayan po sila, so it entails a lot of manpower din for the arresting agency. And sila banned nang bumalik ng Pilipinas, being undesirable? Yes, as a result po of the deportation, they are considered as undesirable aliens and they are banned from entering the country again. Tapos, saan sila bababa? Pag dineport sila, saang bahagi ng China sila uuwi? For this specific po, I don't recall that
specific area nung bababaan nila. But it doesn't matter po sa atin as long as it's in the vicinity po of China. So kung ano po yung available siguro na flight or venue papunta po doon sa kanilang bansa. We allow that po. Halimbawa, pinakamalapit, Macau, so pwede doon sila? Usually po, it's mainland mainland China. Talaga. Yes. Okay. For this 1.75 sa Nanning, Guangxi po sila Guangxi. Okay. Okay, dito naman tayo sa mas magandang news. Yun daw pong mga papalapag ng mga Australiano napupunta ng Pilipinas at gustong magtrabaho kahit na pa short time o halimbawa may mga lecture series lang sila o kaya may mga special skills pwede na magtrabaho kahit working visa. Ang mga Pinoy naman pagpunta ng Australia, ganun din yung magiging arrangement. Kailan 'to mag-uumpisa, Ma'am Dana? Yes, this is for 2024 po. We are excited po. Ito po ay in-announce ng ating Pangulo. Nagkaroon po ng pirmahan ang gobyerno po ng Australia at ng Philippine government in Malacanang earlier this month for this work and holiday visa. So it's a program po encouraging people. I think they would be giving at least 200 Filipinos po ng work and holiday visas papunta po sa Australia, which is a really nice initiative because it would allow po yung mga kababayan natin na pupunta doon on tourist visa and then kumbaga racket-racket. Teka muna. Oo nga. Kaya ako nga tinatanong, anong klaseng trabaho and pag alis nila ng Pilipinas, ganun yung magiging arrangement. Pagdating nila doon, may papasukan na sila o maghahanap pa sila? Normally po, it's short-time work. So siguro mga part-time jobs po ito lumalabas to help fund their trip. But of course, meron din po mga requirements ng Australian government for this. Kailangan pa rin po is kaya mong suportahan yung sarili mo doon sa duration ng trip. So, kumbaga, just extra income for you while going on holiday. You can do side jobs para po may pandagdag doon sa iyong pocket money. So, not necessarily na professionals. Pwede rin mga blue-collar job. Okay. Pagdating ng Pilipinas naman, ng Australian, ganun din yung magiging arrangement? O dapat mayroon ng... Yes, since it's a reciprocity agreement, parehas po yung magiging arrangement ng Australia as well as the Philippines dito po sa work and holiday visa na ito. Paano sila mag-a-apply? Online? Sa ngayon po, yung procedures po is being fixed po ng both parties, but it would be available po doon po sa announcement ng ating national government by 2024. Wala pa. Wala pang mechanics. Masyado lang pala tayong mag-advance. Kasi, di ba, malapit ang 2024, October, November, December, 3 months away. Diba? Maaari na itong iplano siguro na, magandang gawin ito in Australia. It's a really nice endeavor po by both government, led po by, of course, our President doon po sa signing ng Memorandum of Agreement. Kasi kung uubra sa Australia, baka po pwede na rin sa New Zealand, di ba? It's to start po for other countries as well. Di ba? Para pagkatapos pumunta na lang doon kung medyo kapos ka ng kumus ka ng budget, humanap ka na ng ng arrangement for a temporary job. Pag sinabi nating temporary, gaano katagal lang yung visa na po pwede mong magamit, Ma'am Dana? 12 months po of stay in Australia yung nakalagay po doon 1 year? Memorandum of Understanding nila. So matagal-tagal din pong bakasyon ito. 1 year ba? Tapos, yung Australia naman, pagdating dito, ganun din, 1 year. Yes, ganun din po, since it's a reciprocity agreement. Galing oo. Kailan lalabas yung yung binubuo na? Yung implementing rules? Hopefully po by the end of the year, magkaroon na po tayo ng clarification on the procedures for both sides po, for both Australia and the Philippines. Sige. Ma'am, balitaan nyo kami pag may mga details na, ha? Please. Thank you. Opo, maraming salamat.
Magandang umaga. Si Ma'am Dana Sandoval ng Bureau of Immigration. Magandang umaga, Pilipinas! Plenary deliberation naman sa panukalang budget ng Office of the Vice President na masasabayan daw ng kilos protesta. Detalye mula kay Manang Milky Rigunan, Aris 12, Manang Milky. Maglulunsad ng kilos protesta ang mga militanteng grupo para ipanawagan na ibasura ang confidential funds. Isasabay ito sa plenary deliberation sa panukalang budget ng Office of the President at Office of the Vice President para sa susunod na taon. Pangungunahan ng bagong alyansang makabayan ng kilos protesta sa harap ng batasan kasabay ng plenary deliberation sa budget ng OP, OVP at Department of Education. Iginit ng mga militanteng grupong ibasura ang confidential and intelligence funds at salib, i-realign ng budget para sa health, education, agriculture, and social services. Lalong nanggigil ang mga militanteng grupo ng aminin ng Commission on Audit na ginastos lamang sa loob ng 11 araw ang 125 million intelligence funds ng OVP noong 2022. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Rigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat Manang Milky, magandang umaga at happy birthday kay Attorney Mikey Rosales ng San Miguel Corporation. Birthday pa na ngayon ni Attorney Mikey Rosales ng San Miguel Corporation. Binabati ka ni General Charles Calima, General James Brillantes at ang iba pang mga security officer ng San Miguel Beer Corporation. Magandang umaga din at happy birthday sa ating kaibigang si Fred Pagdilaw. Si Kaobet Madrina mula sa Pag-asa, kasama na natin. Kaobet, kumustang magiging weather natin today? Magandang umaga po, Sir Angel. Magandang umaga sa lahat ng mga taga-subaybay natin. Sa ngayon, yung bahagi ng Mimaropa at Western Visayas ngayong araw, inaasahan natin malaki yung tsansa ng mga pag-ulan. Dulot pa rin yan ng southwest monsoon o habagat. Habang sa nalalabing bahagi ng ating bansa, kasama na yung Kamaynilaan, inaasahan pa rin natin yung mga pag-ulan, lalo na bandang hapon hanggang sa gabi. Ito yung mga localized thunderstorms. At sa pamamagitan ng mga thunderstorm advisory na nilalabas natin dito sa Pag-asa, ay ini-inform ho natin kung ano yung mga specific na lugar magkakaroon ng mga pag-ulan na normally tumatagal po na 1 hanggang 2 oras. May isang low pressure area tayo sa labas ng Philippine Air Responsibility na hindi tinari siyang posibilidad na maaari itong pumasok. Bagamat sa ngayon maliit pa naman yung chance na ito ay maging bagyo. Dahil ho dyan, medyo maliit na yung chance na magkabagyo tayo at least in the next 2 to 3 days. Sir Angel, wala tayong nakataas na gale warning kaya ligtas naman pumalaot yung mga sakyang pandagat at malilit na mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Mag-ingat na lamang kapag meron tayong mga biglaang pagkilat at pagkulog o mga thunderstorms na maaaring biglang magpalakas ng alon ng karagatan. At yan, Sir Angel, ang lagay ng ating panahon mula sa Pag-asa with the Forecasting Center, Obet Madrina. Salamat po. Maraming salamat ka, Obet. Si Obet Madrina mula sa Pag-asa. Ay may mga lakad ho ba kayo ngayon? Proteksyonan ninyong pamilya laban ho sa mga mikrobyo. May 20 formulation ng family alcohol na pwede ho nating ipabaon sa kanila. Ano ha? Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, alang problema. Hindi po manunuyong inyong mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improve alcohol. Abayan nyo yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ang mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komedrona, for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para DCRH abok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa ang tabayanan ho ninyo mamaya. Magandang umaga, Pilipinas! Saan kaya mamimigay ng pera si Sherwin Alparo? 5:16, kasama na natin si Dr. Ish Pargas, ang spokesperson po naman ng PhilHealth. Doc, magandang umaga po sa inyo. Doc Good morning, Kong. Good morning, Kong. Ayan. Magandang umaga po sa ating lahat. Oo, mahalaga ho na kayong magbigay ng katiyakan dito ho sa ating mga kababayan. Ano ho? Dahil nga sa nagkaroon ho ng breach sa data ho ng PhilHealth, kasunod nga po ng ransomware attack ng Medusa. Kumusta ho ngayon ang ating sistema, Doc? Patuloy pa rin po ang ginagawang investigasyon ng PhilHealth kasama po ang mga ibang ahensya ng ating gobyerno katulad po ng DICT,
ng National Privacy Commission, ng Cybercrime Units po ng PNP at Cybercrime Unit din po ng NBI para po talagang mag-determine natin kung ano ang dahilan nitong ating nangyari na information security incident. Sa ngayon po ay we were able to identify around 72 workstations which have been affected at ito po ay mostly sa National Capital Region at saka po sa head office. Magaling na lamang po at hindi po affected ang systems ng ating regional offices. Pero syempre, Congressman, we deemed it necessary to shut down all our systems para po ma-diagnose natin kung hanggang saan ang extent ng effect nitong information incident na ito. We are hoping po na by today ay meron na pong ilang systems na mai-up tayo para po bumalik na po sa normal na operasyon ng PhilHealth. Teka muna, mga ilang porsyento na expose? Basically po, ang na-expose po ay mga systems natin to include po parang yung ating website, yun pong ating member portal, tsaka po yung ating e-claims and ating collection system. But Congressman, it is good also to note na sa ating initial assessment ay wala naman pong naging leak pagdating sa personal information and medical information ay wala pong na-compromise. Ayun ang good news. Walang na-compromise na anumang impormasyon. So, ang mangyayari lang, nagkakaroon lang ng delay sa processing doon sa mga apektadong mga members. Yes po, kasi ngayon we shifted po from system to manual operations muna. So, halimbawa po, kailangan magbayad ang ating mga miyembro ng kontribusyon ay over-the-counter muna ang payment kasi yung online system. Halimbawa po naman ay sa ospital, ang ating mga miyembro hindi po ma-check sa system yung mga pangalan at saka po yung pagkikilanlan. So, ina-advise natin na magdala ng PhilHealth ID or nung pong member data record kung ang isang pasyente ay kailangan mag-claim or kailangan pong gumamit ng ating benepisyo. Pero patuloy pa rin po ang ating operasyon. Ayun. Okay. At least that's a good thing. Wala tayong redundancy. Meron po tayong redundancies. Meron din po tayo dito sa Pasig. Meron din po tayo sa Clark. Kasama rin po siya sa ating pong tinitest, including all its servers. Okay. At least, di ba, yung backup natin, ang siya nagagamit ngayon para maibalik agad yung system. Kaya lang, tukoy na rin na, sinong external ba yung nagpo-provide sa inyo ng external ang nagpo-provide ng serbisyo? No. Meron po tayong internal, meron din po tayong external third party na nagpo-provide ng mga licenses. Opo. So, but mostly po, ang ating po kasing system ay internally done. So, ang naapektuhan yung internal, hindi yung external services? Yes po, internal po. Pagpasok po ng umaga ng Friday ng ating mga empleyado, ay pagbukas po ng computer ay yun po, dun po na-discover na na-infect nga po kami ng virus na ito at yun nga po, nakipag-ugnayan naman kaagad tayo sa DICT on what to do. Okay. At saka siguro, mas paigtingin natin yung mga security features ngayon. Opo, actually yan nga din po ang aming dahilan kaya nakikipag-ugnayan kami sa mga national agencies para po mag-guidean kami dahil sila po ang eksperto dito para po mag-guidean kami kung anong mga controls at mga tools ang kailangan nating ilagay para po ma-prevent na ang pangyayari na ito umuli sa future. Oo. Kasi yung Medusa pala, ransomware yun na pwedeng bilhin o pwedeng upahan ng isang walang hiya pagkatapos mag-hack ng system para makapanggipit. Magkano ay nahingi? $300 million? Ano po bali siya? Parang ang mangyayari ay pag napasok po yung inyong data, i-encrypt po niya so hindi natin magagamit at hihingi po siya ng ransom para po ma-decrypt po yung data. So, ang sinasabi po is around $300,000
$300,000. Around 17 million. Pero ngayon, Congressman, wala pa naman po kaming direct demand na nakukuha na nanggagaling po dito sa sinasabing ransomware or Medusa. Okay. Pero at least maganda na rin ito para ma-check din natin yung ating system and wake-up call din ito sa iba pang mga agencies ng government, di ba? Tama po yun. At tamang-tama rin naman po dahil kami po ay nasa panahon ng paghahanda para po sa digitalization. So medyo mas magiging maigting po ang ating paghahanda at pag-prepare. Okay. Doc Is, paki-update lang ko kami kung may mga development na tayo pag nag-normalize na po, please. Yes, yes, Congressman po. Ayan po ninyo at kung meron po mga pagbabago ay atin pong ipapaalam kaagad. Para ma-update din ho natin ang ating mga kababayan. Maraming salamat po. Magandang umaga. Thank you. Thank you. Good morning. Good morning, Congressman. Thank you. Si Dr. Ispargas, ang spokesman po ng PhilHealth, at least ang assurance sa atin, hindi na-compromise yung pong mga data na nandun ho sa mga napasok na sistema o mga programa ng system po ng PhilHealth. Maganda umaga, Pilipinas! 23 na makalipas ang alas 5 na umaga. This time... Pagod pa rin kayo kahit na nakatulog na ho kayo. Yung bang kulang ka ng energy tapos pagharap mo ng salamin, naku, dami mong tigyaw at nakakawala ng gana, kulang ng glow. Yan po ay dahil sa dami ng mga iniisip, puyat at stress. Ayon sa pag-aaral, ang sleep deficiency o puyat at stress ay isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng sakit sa puso, hypertension, diabetes, stroke, obesity, poor sexual performance at depression. Ang puyat din daw ang dahilan kung bakit yung bang mga nagkakaedad pagka na tutumba, di ba, natitisod, basta nawawala ng balanse, nagiging dahilan para mabalian ng buto. Ang kailangan po natin sapat na tulog. Hindi lang basta tulog kundi magandang tulog na may magandang gising. Ayan, yung bang tulog na mahimbing. Talaga nakakapagpahinga po ang ating katawan. Diyan po tumutulong sa atin ang postbiotic. Ang postbiotic po ay pinag-aralan at dinevelop, tinuklas, inaral ng mga dalubhasa dyan po sa Japan. At ang Theoxis Health Ventures naman ay ginawa yung capsule form. Kaya po yung tinatawag na Ultabio, isa pong food supplement, post-food biotic food supplement, nakauna-unahan po sa Pilipinas. Gawa po ito at dito sa Pilipinas at rehistrado mula sa Food and Drug Administration, rekomendado ng mga doktor. Yung active ingredient po ng Ultabio, ang nag-a-activate na ating commander ng ating immune system para labanan ng mga sakit at infeksyon at nakatutulong para magkaroon ng magandang tulog at sapat na lakas kinabukasan. Yung bang kahit na ikaw ay kulang ng tulog, pag gising mo hindi sasakit ulo mo, alive na alive ka pa rin. Parang si Kuya Angel lang yan. Dapat nag-uultabayo kayo para maganda ang gising ninyo. Available po ito sa Shopee, Lazada, TikTok o dili kaya makipag-ugnayan po kayo sa 0917-110-6580 para po sa karagdagang impormasyon. Ulitin natin ang 0917-110-6580. Eban lang, dyan po sa Las Vegas, huwag kang mag-alala. Dadalahan kita ng Ultabayo. Sa panahon ng pagbabago ng panahon, stressful na buhay at kakulangan ng tulog, kailangan mong meron kang kaagapay. Kasangga mo dyan ang Ultabayo. Available po sa John's Pharmacy sa Zamboanga City at dyan po sa Pasmed Pharmacy sa San Pedro, Laguna. Soon to be dito po sa Metro Manila sa isa pong malaking drugstore chain. Maganda umaga, Pilipinas! Balik 1,000 ang ating mahiwagang tunog para may pambili tayo ng Ultabayo. 1,000 ang ating mahiwagang tunog. Parang ano ito Di ba ano yan? Parang game Wala ho ako may bibigay na clue. Wala pang binibigay sa atin si Tunog Master, si Eleni Benzal. Para po sa inyong mga sagot, ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagdetext, empty space, name slash, address slash, contact number slash at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Maganda umaga, Pilipinas! Ala, ang presyo na po ng bigas dito po sa Maytondo, Maynila, bumaba ng 100 pesos. Galing per half price. Magkano ngayon ang per kilo niyan, Boy Gonzales, RH29, Boy?
Kuyang Angel, ilang linggo na ang nakalipas matapos ipatupad ng Executive Order ng number 39 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bumaba na ang presyo ng bigas sa ilang mga nagbebenta dito sa Dagupan Street sa Tondo, Manila. Halos nasa 100 hanggang 160 pesos ang ibinaba sa kada kalahating sako ng local rice sa high rice dealer na matatagpuan sa Dagupan Street sa Tondo. Mabibili dito ang 25 kilo. Ang nagbigas mula sa 1,150 hanggang 1,208 na lamang, depende sa klase ng bigas. Ang isang kaba naman na 50 kilos ng bigas ay nagbaba na rin na 100 ang 100 piso ang kada kaban at ang kanilang produkto ay iniagat pa mula sa lalawigan ng Isabela. Bukod dito na mas marami na rin silang supply ng bigas na nakukuha kung saan malaki ang paniwala nila na epektibo ang EO number 39 ni Pangulong BBM dahil napipigilan ng holding, profiteering at smuggling ng bigas ng mga mapagsamantalang negosyante. Mula sa kauna-una sa Pilipinas, di sa rin ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Boy, magkano nga per kilo? 41? Ay, yung 41, may 45, may 50 na lang, may 48 kada kilo, conforme sa klase ng bigas. Walang 38? Walang mas mababa? Wala pa. Siya. Sige. Maraming salamat si Boy Gonzales mula po dyan ho sa Maynila. Samantala, binigyan din naman ni Makati Mayor Abby Binay ang Women Empowerment and Sustainability sa kanyang liderato sa naging biyahe nito sa Amerika. Sa kanyang talumpati sa World Peace International Office for UN Relations sa Times Square, New York, ibinahagi ni Mayor Abby Binay ang success story ng lungsod. Kabilang dito ang naging impact ng public-private partnership sa pag-usad ng Smart City Initiative Program, gayon din yung mga isinusulong na mga programa ng lokal na pamahalaan para sa climate change. Naging panelist din si Mayor Binay sa Unlocking Urban Energy Access and Poverty Report Launch Campaign, kasamang iba pang mga kasapi ng Global Covenant of Mayors. Dito niya pinag-usapan ang energy poverty na isa sa malaking problema ng maraming lugar sa Southeast Asia. Bilang miyembro ng Advisory Committee, ibinahagi ng alkalde sa First World Nations ang sitwasyon ng mas mahihirap na lungsod sa iba't ibang bahagi ng mundo. Iniulat naman ng Philippine Statistics Authority na ang aircraft pilots ang highest paid workers na Pilipinas. Sa 2022 Occupational Wages Survey ng PSA, pumapalo sa 135,363 ang monthly wage na kinikita ng mga aircraft pilots at mga associate professionals. 2 beses itong mas mataas sa highest paid jobs noong 2020 na isinagawa ng mga mathematicians, actuaries at statisticians na kumikita naman ng 63,368. Tunog. Second na pinakamataas ang bayad, mga mathematicians at mga statisticians. Lalong-lalo na siguro pagkapanahon ng eleksyon, ano ha? Sumusunod dito ang software developers na nagtatrabaho sa information service activities. Tumatanggap naman ng average wage na 70,595 pesos per month. Aba, bali congratulations. Mahal naman ng magpapiloto, di ba? Kailangan mo at least mga 2 milyon. Kaya doon sa mga kabataan ngayon na hindi naiisip yung opportunities ng pag-aaral ho sa mga flying school, mag-isip-isip kayo, ha? Ay, nako, Pero ako, pagsasaka pa rin ang isa sa pinakamagandang most noble na hanap buhay, Yung bang tinitiyak noon na may pagkain sa may pagkain sa hapagkainan ang ating mga mahal sa buhay. At ilang mahal sa buhay ang mga Pilipino. At kung nadanibawa, itong mga magnaniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon, dati po maasa lamang sa Kopra. Ngayon, mga MSMEs na ho sila dahil sa tulong po ni Dr. Helen Tan. Yung pong mga magagandang planting material ng kakao galing Davao, nadala po nila dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon, meron silang brand na kung tawagin ay Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935 o dili kaya sa tangerinechocolate.ph. Ngayon, may mahigit 10 variants na ho silang available at ang ginamit ay mga harvest din po ng mga magsasaka. Kaya tangkilikin po natin itong pong produkto ng ating pong mga magsasaka, gawang atin, gawang Pinoy, para ho lumakas ang loob ng ating mga magsasaka, lumakas ang value chain, lumakas
lumakas ang ating mga MSMEs, eventually lalakas po ang ating ekonomiya. Tangerine Chocolate.ph, available po ang mga tsokolating ito sa 0919-095-5935. Sabi po ni Dr. Helen Tan, ngayon pa lamang i-place na daw ninyo yung mga order nang sa gayon, hindi po mag-hold din sa production ang atin pong mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Tulungan po natin ito ating pong mga magsasaka. Samantala, ulitin ko lang ha, tangerinechocolate.ph, yan. Doon ho kayo magpadala ng inyong mensahe para po sa mga suki natin dyan po sa abroad. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:35 ang oras sa buong kapuluan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS mga taga-Buwak, Marinduque at sa mga suki hudi natin dyan sa Hawaii, USA. Magandang umaga din sa mga Pilipino sa Guam. Halos 20% ng mga batang Pilipino ang hindi nag-aaral noong isang taon. Sa Annual Poverty Indicator Survey ng Philippine Statistics Authority para sa school year 2022-2023, 18.6% ng mga batang edad 5 hanggang 24 ang hindi nag-enroll sa paaralan. Pangunahing dahilan dito ang kanilang trabaho, kawalan ng interes, maagang pag-aasawa at problemang pinansyal. Pinakamaraming bata ang wala sa paaralan ang naitala sa Calabar Zone dahil sa employment na nasa 28.3%. Kinasuhan na ng obstruction of justice ng Philippine National Police na ang Socorro Bayanihan Services Incorporated. Ayon kay Caraga Police Director Brigadier General Kilby Krapp, nagugat ito sa pagharang ng grupo sa mga pulis na magsisilbi sana ng warrant of arrest sa SBSI community sa Surigao del Norte. In-inspeksyon din ng mga pulis ang lugar kung saan naman nagsasagawa ng military training ang mga miyembro ng naturang kulto. Pero sabi ng Surigao del Norte Police Director na si Colonel Lodimer Laude, mga replika lamang ang nadiskubreng baril at hindi hindi talagang totoong baril. Nanawagan naman ang alkalde ng bayan ng Socorro na karagdagang deployment ng pulis at military personnel sa posibleng banta ng karahasan ng mga miyembro ng manoy kulto sa Surigao del Norte. Umapila sa Senado si Socorro Mayor Risa Rapunzel Timkang na madaliin ang investigasyon laban sa Socorro Bayanihan Services Incorporated. Kasunod dito ng ulat ng kilos protesta ng mga miyembro ng grupo sa Sitio Kapihan kung saan binatikos nila ang pagpapatawag ng Senado kay J-Renz Kilario. Nagsimula ang investigasyon ng Senado laban sa Socorro Bayanihan Services magsisimula pa lamang ang investigasyon sa September 28. PNP tinitingnan naman ang anggulong disgruntled na mga empleyado ang posibleng nasa likod ng pagpapasabog sa labas ng NAIA. Detalye ng balita mula kay Bal Gonzales sa Rich May Bal. Kuya Angel, posible manong kagagawan ng may galit o may hinanakit na empleyado nasa likod ng pagsabog sa open parking area ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3 noong Sabado. Ito ay isa sa anggulong tinitingnan ngayon ng Philippine National Police. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, very remote ang posibilidad na may kinalaman sa terorismong naturang insidente dahil Molotov cocktail lang ang ginamit na pampasabog at hindi pa sumabog kundi lumiyab lamang. Sa ngayon, aniya ay nagtutulungan na ang National Capital Region Police Office, Aviation Security Group at NAIA Management sa investigasyon ng insidente. Dahil aniya sa vital installation ng NAIA, kailangan masiguro na hindi na maulit pang insidente kaya tagtagtag na rin ang seguridad sa labas ng paliparan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Bal Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Bal. Alas 5:42. Natukoy na ng pambansang pulisya ang 246 na areas of grave concern kaugnay ng nalalapit na barangay at SK elections. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, itinuturing ang mga lugar na ito na nasa red category para sa darating na eleksyon. Ito yung tinatawag na election hotspots. Sinabi ni Fajardo na karamihan dito ay na-monitor sa Bicol, Eastern Visayas at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nasa 1,100 barangay naman ang nasa yellow category o yung areas of concern dahil sa mga insidente ng karahasan sa mga nakalipas na eleksyon, habang 1,200 ang areas of immediate concern. Pag-iisahin ng PNP at AFP ang kanilang election hotspot list bago ipapruba sa Commission on Elections.
Ay, magandang umaga ho sa mga taga Zamboanga City, ha? Kayo ba'y nakakapangisda na dyan sa may area ho ng Hulo-Sulu? Kasi ho, ang report na ating natanggap, pinagbawalan po ni Governor Sakurtan ang mga fishing vessel na nanggagaling ng Zamboanga City na makapalaot at saka makapangisda dyan po sa may bandang Hulo-Sulu. Ano? Ini-invoke niya ho yung municipal na boundaries bilang limit ho sa pangingisda. Pero ang sinasabi ho naman ng mga fishing operators doon, outside naman sila ng boundary ng municipal waters. Kaya nagtataka ho sila na may ganitong restriction na ipinatutupad ang Sulu LGU. Ito ho ngayon ang problema. Mula po noong September 15, marami hong mga cannery ang hindi na nag-ooperate, tumigil ho muna dahil wala nga po silang ipoprocess na mga isda. Yung kung karamihan ho ng mga canneries dyan, nagsusupply ho sa mga pamilihan. Kaya nakausap na natin si Undersecretary Blas Lantayona ng Regional Operations Group ng DTI at tinitingnan ho nila itong problema ito. Bagamat hindi ho nila saklaw ho yung fishing problem kasi ito po'y concern ng BIPAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ang end product ho naman mapupunta sa mga magsasaka, sa mga mamimili. Kaya apektado rin po ang supply, ang magiging supply ho ng sardinas. Yun ho ang isa sa mga pinangangambahan nila. Ang sabi po naman ng Southern Philippines Fishing Association, may kasalukuyan ng negosasyong nagaganap at kinakausap nila ang lokal na pamahalaan ng Sulu para maayos ho yung problema. Kaya Governor Sakurtan, baka nakikinig ho kayo, paki-address ho yung concern dahil ang maapektuhan nito pangkalahatan ay ang supply ho ng pagkain. Alam naman ho ninyo yung sardinas di ba? Kadalasan ginagamit po ito sa mga relief operations, ginagamit po ito pagka may panahon ng kalamidad. At higit sa lahat, ito yung readily available na abot kayang bilhin ng mga kapuspalad nating mga kababayan, lalong-lalo na kapag ganitong patuloy ho ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Maganda umaga, Pilipinas! Mahal kaya ng ang sarap kaya ng sardinas. Ako, paborito ko yung Master. Ayan. Ayan, just maray. Buenos dias, Zamboanga! Oras mo na sa buong kapuluan, 46 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Ayun, ang sinasabi ho naman nila baka daw kaya nagpatigil lamang yung Sulu ng nagpairan ho ng fishing ban o sailing ban para dumami ho. Pero hindi ho ano ho tayo ngayon, nasa peak season ho tayo ngayon. Marami ho tayong isda ngayon. Ang nagdedetermina ho ng fishing ban o yung fishing holiday pala, hindi fishing ban. Fishing holiday ay ang tawag dito, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ang sabi ho ng BIPAR, wala naman ho silang dinideklara dahil maganda nga po ang supply ngayon. Ay, magandang umaga po kay ay happy birthday ulit kay Grace Ansano. Ito talaga si Grace, mahirap biruin. Nagpadala ka agad ng pang-breakfast dito. Oo, Jun, di makutak. Pwede daw tanghalian na lang. At saka si Fred Pagdilaw naman ang dinner. Ayun talaga, Happy birthday ulit, Ma'am Grace Sansano dyan po sa Nueva Ecija. At kay Jun Di Makutak dyan po naman sa Cotabato City. Aba, lubusin na ho ninyo. Baka gusto ho ninyo regaluhan din ho ng condo unit si Grace Sansano. Ano ha? Meron pa naman ho natitirang 36 units. Ang GA Tower 2, ito po'y proyekto ng Westchester Realty dyan po sa kahabaan ng EDSA. Nauna na nga po naglaan ng Westchester Realty ng 300 million pesos para po sa renovation ng inyong dream condominium. Ayan, puntahan ho ninyo para makita ho ninyo na lobby pa lang panalo na parang 5-star hotel. Plus the amenities. Katunayan, yung pong mamboboso sa'yo kung halimbawa magsiswimming ka. Kinakailangan gumamit ng drone kasi nasa rooftop
Nasa rooftop yung isang napakagandang swimming pool. Ano ha? Ayan, ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Tsaka puntahan ho ninyo yung mga amenities para makita ho ninyo na affordable luxury with convenience ang na-accomplish po ng Westchester Realty sa kanilang pong paglalaan ng dagdag na pondo para sa redevelopment forms na ito. Ang sabi nga po ng kanilang Chief Executive na si Ginoong Nico Valencia, ito hindi biro na investment kaya naging mabilis din ho ang pagkaumbos. 36 units na lamang ho natitira. At dahil Vermonts, 50,000 pesos all-in down payment para po sa natitira pang mga units. Stop renting, start owning. Ayan, yun po naman ang panawagan ho sa atin ni Ginoong Nico Valencia. Aprobado na sa ikatlo tuling pagbasa ng Senado ang 17 panukalang batas ilang araw bago ang break ng Kongreso ba? Last week pala ngayon ng Kongreso, no ha? Oo. Kasi hanggang 30 na lang sila. Kabilang sa mga naipasa ng mga senador ang panukalang magtatatag ng College of Medicine para sa mga para sa implementasyon ng Doktor para sa Bayan Act. Lusot na rin sa ikatlong pagbasa ng Senado ang panukalang layong bigyan ng cash gift ang mga Pilipino nga abot ng edad 80 hanggang 90. Ba? Malapit ka na dito, Greg. 80 hanggang 90 daw, bibigyan na ng cash gift. Palakpak si Greg. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, isasalang na rin ngayong linggo sa period of amendment ang din sa second and third reading ang mga Agri-Economic Sabotage Bill na sertipikadong urgent ng Pangulong BBM. At dahil nga po malapit nang mag-break ang Congress, mamimigay tayo ng pera. Anong connects nun? Eto na po ang ating malakas promo. Kasama natin si Sherwin Alparo. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itoto nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo. Hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ay nako, maganda umaga kay Russell dyan po sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Hindi ka pwedeng puntahan ni Sherwin Alparo dahil siya po ay nandito lamang sa Barangay 13, Pasay City. Sherwin, good morning. Yes, good morning Angelo, pero mas masarap yata. Mas masarap na umaga dahil kapag ganito ba naman yung nakakain sa iyo harapan. Ito na mapapasarap ka ng kain. Lalo na kung mapapanood mo yung malakasang TV na to, naman sa isang kainan niya dito yan sa Pasay City, sa Barangay sa Pasay City. Ito, kasabay palagi na umaga araw-araw po, sir. Ako magandang umaga Pilipinas pag umaga. Talaga, sino pa po rin kumakaya ko, sir? Angelo Balmones. Angelo Balmones! Dahil dyan ito, tanggap yung 1,000 pesos! Sabi yan! Sherwin. Buena mano. 1,000 kagad. Diba? Naghang ka, hindi natin makita si ate. Yan, naghang yung feed mo. Napasugod pa naman. Sherwin, napasugod pa naman dito sa studio si Jerry Maha. Nung makita niya kung sino yung kausap mo. Tingnan mo naman, pangalan mo Grace po. Grace. Ang ating senadora, Grace po. Grace Mendoza. Grace Mendoza. Grace po talaga. Di ba na? Sawig niya matagal na kayo naka-tune-in. Matagal po, everyday. 1 year na po ako dito. Sila, bago pa man ako pumunta dito, talagang DCRH na po kami. Talaga naman pala ka. Karindaya na to. Ano pangalan na karindaya? Elin Karindaya. Talaga namang malakas na dito sa Pasay City. Kaya naman malakas at gumalakas. At kung gusto nyong manalo ng malakas ng 1,000 pesos, tumutok lang, makinig at ilakasan na inyong mga radyo at mga TV. Baka kayo na susunod na manalo ng 1,000 pesos sa DCRH Malakas. Promo Ice number 6. Sherwin. Tuloy-tuloy sa pagpapalik. Yes, Angelo. Saan ka mag-stay? Diyan ka pa rin? Pasay ka pa rin ngayon?
papunta tayo dun sa, sa area ng Balto, pero gusto mo ba magahan ito? Hindi, tinatanong ko lang kung saan ka tutuloy. Ayan, oo. Wag mo na kami problemahin dito. May pa-breakfast din sa amin dito si Grace Sansano naman. Happy birthday si Grace. Happy birthday din si June Limacutak. Yan, di ba? Back to back celebration yan. Ayan, okay. Anyway, sabihin mo kay Grace Mendoza, saka na lang siya mag-blowout. Ayan. Sige, thank you. Maraming salamat, Sherwin. Kaya naman maraming salamat lalo sa mga tumututok sa Deezer H for your dahil kayo po ang dahilan. Ano nangyari? Si General Alvaro, live mo lang po dyan sa Pasay. Parang kumakain naman ng breakfast si Sherwin na bulunan. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itoto nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakaina ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo. Hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Isusumite na sa Pangulong Bongbong Marcos ang shortlist ng mga mamumuno sa Maharlika Investment Corporation sa Biyernes. Ayon kay Finance Secretary Benjamin Diokno, magre-rekomenda ang advisory group sa Pangulong BBM ng President at CEO ng MIC, 2 board of directors at 3 independent directors. Sinabi ng kalihim na marami nang nag-apply na maging manager ng Maharlika Investment Fund at inaasahan pa itong madaragdagan bago ang deadline bukas. Una nang sinabi ng Pangulong Marcos na patatakbuhin ng Maharlika Fund ang professional managers at ilalayo ito sa mga politiko. Promise? Tapos bukas magugulat ka na lang. Yung mga na-appoint kamag-anak ni ganito. Kamag-anak ni Senador. Bale, tingnan natin sa Biyernes magkakaalaman, ha? Susunod na po ang 2x2 at ang ACS Balita. Kuya Angel po nag-iiwan sa inyo ng paalala muli. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay galing po sa isang Japanese swordman. The approach to combat and everyday life should be the same. Ibig sabihin, kung ikaw man ay naghahanda sa isang matinding bakbakan, ganon din dapat ang paghahanda mo araw-araw. Para kang susubo sa gera araw-araw. Ibig sabihin, walang panahon na dapat tayo ay nagre-relax kung tayo ay kumakaharap sa mga krisis. Magandang umaga, Pilipinas! 2x2 in just a while. 2 minutos bago mag-alas 6 na umaga.